Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Masalamat po sa umagang ito sa iyong bawat biyaya kung saan kami, Panginoon, ay nakarating dito maayos, malakas, nasa tamang pag-iisip at sa tamang kalagayan ng aming Lord pangangatawan. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na patuloy mong ginagabayan, pinagkakalooban ng proteksyon at pag-iingat, Panginoon. Salamat din sa mga anghel na iyo patuloy na pinapadala upang ang bawat sa amin ay may adyak sa anumang plano ng kalaban. Maraming salamat, Lord. Lord, napakarami naming dapat pasalamatan sa iyo na hindi kaya ng aming memorya, Panginoon, ng aming pong memories, Lord. But Father God, we know, Lord, that you are the one who keep us. Ikaw ang patuloy na nagtataguyod sa amin. Kami man ay namamalayan man namin ito o hindi, ay naniniwala kami, Lord, na ikaw ang patuloy na umaagapay sa amin, Lord, sa aming paglakad sa mundo ito. Sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon, ikaw ang supply, Panginoon, ng mga pangangailangan namin. Pangangailangan na minsan ay hindi namin namamalayan. Wala kaming kamalay-malay sa mga pangangailangan namin iyong pinagkakaloob sa amin. Hallelujah. Dapat kang ang purihin namin. Lord, we just give you praise. Sa araw pong ito, sa oras pong ito, Lord, salamat muli na pinagyan mo na naman kami ng pagkakataon. Lord, sinasabi ko nga lagi, Panginoon, na sa tuwing kami ay magtitipon sa lugar na ito, Panginoon, ay isang himala sa aming karanasan, Panginoon. Hallelujah. Naway, buksan mo ang aming pananaw at pangunawa upang aming, Lord, makita, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong mapagmahal na kamay, Panginoon, na sa bawat saglit, sa bawat sandali, Panginoon, sa bawat kilos, sa bawat tibok ng aming puso, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng kalakasan, nagsusupply ng pangangailangan. Hallelujah. Lord, dalangin ko din po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita ngayon, Lord, na mag-usap po kayo sa bawat isa sa amin. Amen. Lord, we open our hearts to you. Amen. Even our spiritual understanding, Lord. Kaya mo, Lord, na maging sensitibo kami sa iyo, Panginoon. At nawa, Lord, na hindi masayang lahat ng mga salitang dumadaloy sa pulpitong ito, Panginoon, sa tuwing kami nagtitipon, Panginoon, naway, Lord, matanggap namin ito, masalo namin, Panginoon, ang mga katotohanan, Lord, na ibubuhos mula sa kalangitan, Panginoon, sapagkat nais mo nga na kami iyong baguhin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang, Lord, sa iyong pagdating ay sukdulan ng iyong pangako at mga pangarap at kagustuhan na kami, Panginoon, ay maging kawangis ng kawangis mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, we just lift up to you, Lord, our undertaking today. Amen. We know, Lord, believe that you are faithful. Amen. You are forever faithful. And so we're so thankful, Lord. We give you thanks and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Are we ready? Amen.
Are you ready to receive blessing from God? Hallelujah. Sabi po sa Word of God, sa John, na ang salita ng Diyos ay spirito at buhay. Amen. Amen. For the Word of God is spirit and life. Amen. And it is so. Thank you, Jesus, that your Word is life to us. Amen. That your Word is spirit. Amen. So that, Lord, our spirit can be strengthened every time. That our soul can be molded into the likeness of Jesus. Hallelujah. So mga kapatid, hindi ba kayo nagsasawang makinig sa salita ng Diyos? Totoo yan? Amen. Nagpunta kaya dito para makinig, hindi para may business na gawin? Amen. Amen. See, when we come here, the sole purpose of our coming is actually to meet with God. Amen. To meet with God's people. Amen. And to be strengthened and to strengthen one another. Amen. Kung ikaw ay mayroong, alam ko na bawat sa atin ay mayroong i-share. Di ba ba? Pwede ako may kulang ngayon na mayroong ikaw ay sobra. At ako may sobra na ikaw ay kulang. Sa ating po pagtitipon, kahit minsan ay hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap-usap. Ang dahil ang presensya at isang ating layunin ay nakakakilos ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. At yun ang purpose ko kaya nandito tayo titipon-tipon tayo. Amen? Upang magpalakasan, upang sabi nga ay the church is the spiritual house. Yes. Amen? And we are the stones that God used, the living stones, na pinagtatagpi upang mabuo yung kanyang building. Sabi ko sa Corinthians, we are the building. Sabi naman sa iba, we are the field. So, marami pong hinalimbawa ang Panginoon sa atin. Amen. At bawat isa sa atin, we are likened to trees also, na kung saan ay pwede tayong itanim at kailangang lumago kung tayo po ay magbababad sa salita ng Diyos. So, pag ang ating ugat ay hahaba, kakalat upang makakuha ng sustansya na nasa lupa. Amen. Sa ganun ay maging maayos po yung pagpapakita ng ating buhay sapagkat kung ikaw ay nasa matabang lupa, lalabas sa mga dahon mo, sa mga bunga mo. Amen. Amen. But anyway, that's another story. Ating pong pag-usapan ay madalas pong pag-usapan. Amen? Pero madalas na natiling problema pa rin ang bawat mananampalataya. No one is exempted. That's why when we talk about this, kagabi when I was meditating, ano ba yung, see, we want to preach powerful sermons, right? But ano ba yung purpose ng sermon, ng preaching? Is it for the glory of the preacher or for the glory of God? For the glory of God. And when is God glorified? When His will is the one being done. Yes. So, alam ko na ang kailangan natin ngayon ay ang bagay na ito sapagkat napakarami na pong testimony sa bawat sa atin. May mga, especially, yung pong very evident, yung pong mga kapatiran na talagang they are so vocal in testifying of what God has done to their lives, that they have changed, that when they receive the truth, and then suddenly, instantly, their life changed. Amen. And so, wala pong tayong, o hindi po tayo naiba. Mula nung panahon ng
si Kristo ay lumalakad pa sa mundo hanggang ngayon, ay pareho po yung kondisyon at pareho po yung sistema na pinapahayag ng Diyos, pinapausad ng gawain ng Diyos, at nasa isang prinsipyo po yung mga ating pong nilalakaran. Di po ba? Pero tayo po ba ay umaayon sa prinsipyo na yun? That is the question. So, ano po yung I believe that itong mga nakaraang Bible studies, if you're attending, if you're joining us, joining us, ay napag-usapan na ito, hindi lang isa, kundi maraming beses na, but in very different angles. At ito po ay ang kapayapaan ng Diyos. Kasi pag sinabing kapayapaan ay marami pong involved na characteristics ng Diyos. Isa ito sa bunga ng Banal na Espiritu. Amen? Or hindi isa. Sabi doon kasi isa lang talaga ang fruit ng Holy Spirit, pero ito ay isang package. The fruit, kaya hindi fruits. When you look at the Bible, for the fruit of the Spirit is jan. Na yung nakalista doon. Di ba ba? Pero bakit fruit? Kasi isang buhay meron tayo kay Kristo. So, ang bunga na dapat lalabas sa atin ay yung Espiritu ng Diyos. Sapagkat kung ang Espiritu ng Diyos ang naihayag sa iyo, lahat ng siyam na nabanggit po doon sa fruit of the Holy Spirit, or fruit of the Spirit, ay maging evident po sa ating pong salita, pananalita, sa ating pong pagkilos, sa ating pong pakikipagrelasyon, sa ating pong yung direksyon ng ating kaisipan ay isa. Amen? So alam mo yung love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. These are all evident. Amen? Hindi lang, ang gusto ko ngayon, goodness lang. Bukas long-suffering na lang. Hindi po ganon. When you are living, when this characters of God needs to be displayed, it comes out because you have the Holy Spirit. Amen? Ibig sabihin, pagka ikaw ay piniga, depende sa pagpiga, ay may lalabas na characteristic. Isa sa mga dito alabas, or marami, or lahat. Depende kung anong pagkailangan ng pagkakataon. Di ba ba? Amen. Kasi nasa yung Holy Spirit. Hindi po natin napipili yun. Kasi natural na lalabas. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi mo pwedeng piliin na ikaw ay masungit ngayon, bukas mabait ka. Ibig sabihin, maraming iba-ibang nasa kayo, hindi lang Holy Spirit mayroon ka. Hello? Amen. Amen. So, kung ang Holy Spirit ay nasa iyo, walang lalabas doon sa listahan na yan. Hindi lalabas yung kasungitan, di ba? Amen. Hindi lalabas yung kasinungalingan, di ba? Amen. Kasi hindi yun isa sa mga bagay na kasama sa Banal na Espiritu, yung bunga. At sabi po, alam niyo ba na sabi ng Bible, God cannot cohabitate with the works of the devil. Yes. Diba? God hates sin. Yes. Amen? God hates sin, but He loves the sinner. So, pag ikaw yung pero tayo, hate natin lahat. Kadalasan, di ba? When, alam nyo, immediate reaction, pagka ikaw ay nagawa na di maganda, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kahit alam mo yung katotohanan, mananaig pa rin yung totoo sa puso mo. Pero, Amen. so napaka-importante
na ating pong alagaan ang puso natin. Amen. Kasi yung puso po natin, doon po nagmumula yung mga characteristics na yan. Amen. Amen. Pwede kang gumawa ng maganda, pero hindi totoo sa puso mo kasi nungalingin yun. Amen. Tawag nila doon. Sa tawag natin yung plastic, di ba? Made in China. So, alam nyo, pag nag-Pipri City, tahoran nyo, si Pastor Agape, si Pastor Paul. At minsan, last time, nagputumay si Brother Alex, and even myself, ano po yung bottom line na pinag-uusapan natin? Ang bottom line is to be like Jesus. Amen. That as we grow, as we meditate upon the Word, habang na-assimilate natin, habang naisasalin po sa buhay natin yung katotohanan, ano yung nangyayari? Hindi mo namamalayan. Hindi mo yung makikita sa itsura sa lamig. Di ba? Nakikita yan sa pamumuhay mo. Amen. At ibang tao magsasabi sa iyo. Amen. Hindi ikaw magsasabing, ay ako, mabait ko. Amen. Amen. Kasi alam nyo, pagka the moment na pinuri mo yung sarili mo, hindi na totoo. Amen. Ang totoo is kung iba ang nagsasabi. Kung kaya nagpapasalamat ka na lang sa Diyos sapagkat alam mo na hindi ikaw yun. Amen. Kundi buhay ni Kristo na ihahayag sa iyong pamumuhay. Amen. Amen. So, why peace? Bakit ko, sa akin, Lord, there are several there that were listed. It's a fruit of the Holy Spirit, but bakit peace? Alam niyo ba yung peace ay kapahayagan po yun ng kakumpletuhan ng mga summary ito. Ibig sabihin, we know love. Actually, love, si Lord kasi love. The Holy Spirit is love, right? But then, of course, itong mga ibang love, joy, peace. Lahat ng mga kaiba ng mga binanggit dito ay dahil nasa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Yes. Kung ikaw ay mabait dahil nagmamahal ka ayon sa pagmamahal ng Diyos, di ba ba? Kung ikaw ay maawain, o ikaw ay magpasensya, ikaw ay magpagpatawad, ikaw ay mabuti. Amen? Ikaw ay tapat. Yung mga ganun is because of the love of God. Amen. But ano po yung very common expression na ikaw ay totoong namumuhay sa Espiritu? Peaceful ka. Kasi kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, peaceful ka. Amen. Amen. Kung hindi ka nagtitiwala, you will never be at peace. So let's go on. Amen. Sabi po sa, let's go to this. 1 Peter chapter 5 verse 7. Pour out all your worries and stress upon Him and leave them there, for He always tenderly cares for you. Okay, so King James, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, kung marunong kang maglagak
Diba? Kung marunong kang maglagak, alam niyo ba na ang paglalagak sa lahat ng mga bagay na gustong Diyos alisin sa'yo, kailangan mo talagang ilagak sa harapan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya na may kapalit. Amen. Di ba? Amen. When you let go of something that is not of God, then God can fill in. Amen. Yeah. Amen? The opposite of it. Yes. Amen. Of course, because it is your prayer when you namang Lord, ino-offer ko sa itong pag-alala ko, palitan mo ng pagkatakot. Di ba? Di ba? Pagka naglagak ka ng isang negative, you always went the positive that is on God's side. Hindi mo ba? Amen. So, mga kapatid, we should learn how to cast. Sabi nga dito, cast all your anxieties. Ano ba yung anxieties? Burdens. Worries. Problema. Pangamba, pagkabahala, pagkatakot, ano pa? Pagdududa. Dami, no? Nung ako'y maliit pa, meron akong tiya na pinakapangalan sa mga magkakapatid sa father side. At ang pangalan, alam ko yung pangalan. Doon ba malaki na ako nung mawala sa Diyos po na. At mayroon siyang kapansanan. So hindi siya kapag-aral, ayaw niya mag-aral. At once a year lang siya maligo. Lagi nasa lansangan. At laging may sigarilyo na nakatuwa yung nakasindi na sa loob. Yung itim na sigarilyo, brown. At kinakain niya yung abo. Kampana sa Ang pangalan niya ay Ansay. Kaya maalala ko pagkasabi anxiety. Ay, si Tia Ansay. Well, anyway, kidding aside, anxiety is something that is not of God. Kaya sabi ni Lord, ibigay niyo sa akin. Ibigay niyo sa akin, ang disenyo ko sa inyo ay wala sa inyo ang bagay na ito. Amen? It's God's design that we are anxiety-free. Amen. Alam niyo ba, nung panahon ni Adam and Eve, nung hindi pa sila nagkakasala, very harmonious po sa loob ng garden. Walang anxiety, walang fear, walang malis ang mga relasyon. Di ba? Walang malisya. Di ba? Kubot-kubot sila, walang malisya. Amen. Kasi they don't care. Because it's God who cares. Amen. Amen. Kaya nagkaroon ng covering ang tao is because nagkaroon ng mali siya. Nadumihan ng isip. Kasi yung sex natin talagang kailangan yun para ma-perpetuate. Para lumago ang lahi. Hindi mo ba? Amen. Pero ang tao, binigyan ng ibang meaning. That's why kailangan takpan. At para takpan yun, kailangan dumanak ang dugo. That's why God killed an animal as an offering and made the hide, yung balat, ay ginawang dali. Kasi sila Adam, ang ginawa nila is tagpi-tagpi ng mga dahon. Alam natin ang dahon ay madaling masira. Pero ang balat ay napakatagal. Diba? So ibig sabihin, natuto din sila. Ibig yung sira na yung mga ilang taon, ilang taon sila nabuhay. 900 plus years. Anyway,
That's Genesis. So, ito yung maglagak, sabi ko, kailangan matutunan natin. Alam niyo ba yung natural na nangyayari ngayon? Kaya gusto ko kasi practical para maintindihan natin. Bakit? Alam natin, totoo, di ba? Ilagak mo sa Panginoon. Minsan, ibigay mo sa Panginoon yan. Tayo nagpapayo, pero hindi natin papayo sa sarili natin. Kasi hindi pa natin alam kung paano. Amen. We know the principle, but we don't have the experience. Tsamba lang, minsan na-experience ka. Tamo? Minsan hindi mo alam, desperado ka na lang, di ba? Pero ayaw ko na talaga. Desperado. Pero nakalimutan mo na naman na muli. Pero naman, pagka nagkaroon ka ng mga problema, ako naman. Lord, ano bang gagawin ko dito? Simple lang sa amin yung cast. Ano yung cast? Ilagak. Bitawan mo. Bitawan mo. Kasi, mahal ka ng Diyos. Amen. Because He cares. And so, paano ka naglalagak? Pag naglalagak ka kasi, dapat may tiwala ka. Amen? Kaya sabi ni Lord, trust in me. Tayo po ay magtiwala. Sabi, with all your heart. Pagka nagtiwala ka sa Diyos, doon mo lang kayang bitawan. Halimbawa, bagong kuha ng lisensya na yung anak na mag-drive. Pero sa tingin mo nung nakasakay ka, hindi pa niya kaya. Amen? Binigyan na ng lisensya. Ibig sabihin, yung teacher, nagtiwala na pwede na siya mag-drive. Di ba? Amen. Pero ikaw, samahan mo nga siya. Delikado. Hello? Amen. Hindi natin kaya magtiwala kung pwede sa kalawan natin lahat. Amen. When they will say, you will not experience the freedom or the peace from the freedom of God, or the peace that the freedom of God brings when we lack trust. Yes. You know what? Yung tiwala sa Diyos. So, paano ka naman to? Kasi tugtog-tugtog yun eh. Paano ka makakapagtiwala sa Diyos kung hindi mo naman siya lubusang nakikilala? Yeah. So, it boils down to knowing God. Amen. Amen. So, magtiwala ka. Magtiwala ka. Pero hindi ka makapag-quote ng verse ng pagtitiwalaan. See, the Word of God, yun ang anchor natin kasi. Alam niyo yung anchor? Kung ikaw ay bumibitin at mayroon kang piko, yung piko, yung hook. Hindi, yung puntang dito. Alam niyo yung may batulis na hook na gano'n, tapos may piko yun? Saan mo ikakabit yun para hindi ka bumagsak? Amen? So, yung faith natin ay yung piko. Pero saan mo ikakabit para hindi ka bumagsak? Sa taas. Sa pangako. Amen? Sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya pala hindi ka nakakapag-angkla kasi hindi mo lang kung saan kakabit yung piko mo gano'n. Saan ba? Saan ko ilalagay ito? Kaya hindi ka makatalon dahil hindi mo na-angkla. Dahil hindi mo alam kung saan yung butas at lalagyan mo. Amen? Amen. So, in other words, kulang yung pagkaalam natin kay Lord. Amen. Alam niyo kung
Nagkaroon ka ng pagtitiwala sa isang pangako ng Diyos? Kahit sa pangako lang, doon mo nang hawakan lagi. Amen. Amen. At mag-umpisa ka doon. Tapos, dagdagan mo. Pag na-perfect mo na yun, hindi na perfect, hindi. Pag nabuo mo na yung pagtitiwala mo sa pangako na yun, magdagdagan mo ulit. Para marami kang pwedeng lakaran. Amen. At pwedeng ikaw ay umakyat na umakyat. Amen. 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 So, kaya trust. Sabi ko sa Psalms 119. Okay, what's title? Psalms 119 verse 165. There is such a great peace and well-being that comes to the lovers of your word, and they will never be offended. Amen. The Passion Translation. Sa New King James. Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Stumble means offended. Amen? Love, sabi niya, love, there is peace for those who love your law. The law is God. God is the law. Amen. Amen. So ibig sabihin, when you love God, then you should love the Word. The Word. Amen. The Word. And so, how do you practice to love God? By knowing Him. To read the words. Lagi ko yung example to eh. Nung lumalaki sa Agape, Pastor Agape, nung tinataas ko, hahaw kasi natatakot yung ako ginagawa ko. Pero nung nabuo niya yung tiwala sa akin, hindi na siya umahawak kasi alam niya hindi ko siya bibitawan. Ibig sabihin, lumalim na yung pagkakilala sa akin. Amen. At there came to a point na 10 baitang yung kadala namin, nandun sa dulo sa taas. Pagkakita sa akin, Daddy! Ako naman ang natakot. Ganun ba yung tiwala niya na hindi sa takot tumalon? Wow. See, ibig sabihin, very simple faith. Amen. Yun ang gustong klaseng faith na mayroon tayo kay Lord. Amen. Hindi mo tinitignan yung circumstansya. Baka hindi ako masalo. Baka bumagsak ako, di ba? Hindi kaya tatakot ka, di ba? Hindi siya. Daddy! Tawa siya. Ako naman. Ito yung puso ko. What I'm saying here is, si Peter, right? Nung sila nakita niya si Lord na lumalakad sa tubig, Lord, gusto ko rin yan, papuntahin mo ako dyan sa'yo. Sabi ni Lord. Nung tuwag-tuwa siya, nakatingin lang sa kay Lord. Basta na lang siya, umubos sa bangka. Nakakalakad siya. Pero nabalin na siya doon sa mga alo-alo na malalaki. Biglang natakot siya. Bigla siyang lumulubog. Sabi niya, Lord, help. Kinuha siya kagad. Amen. So, anong moral ng salita na yun? Ang Diyos, siya lagi ang ating pivot. Siya lang ang ating yung basihan ng mga gawain natin. Amen. Amen? At kung ikaw ay nagkamali at kung ikaw ay nawalan ng tumawag ka lang sa Kanya. Amen. Amen? So, ibig sabihin, sabi ni Lord, ibigay mo lang sa akin. Ako bahala sa'yo. Amen. Para si Peter, doon natakot siya ulit, tumawag siya, kinuha siya kaagad, hindi siya nalunod. What I'm saying is, it's all God from the start to the finish. Amen. Kung matuto tayo, kailangan tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So, alam niyo ba na ang ating pong relasyon
sa ating Panginoon ay experiential. Kahit na punong-puno ka ng knowledge, kung wala kang experience, hindi ka makakakilos. Amen. Kailangan ma-experience mo yung nalalaman mo sa Kanya. Amen. Amen. God does not want us to know Him only, but also to experience Him in a very personal way. Amen. He wants us to experience Him constantly. Ibig sabihin, in and out, every second of the minute of your time. Kailangan constant na nakakapit sa Kanya. Nakakapit sa Kanya. Okay, alam niyo that Jesus described the kind of experience He wants to know. He wants us to know by, ano po yun? By having that personal, intimate relationship with Him. Doon mo lang may experience, amen, yung mga pangako ng Diyos sa iyo, kung ikaw ay mayroong intimate na relasyon sa Kanya, nakikipag-ugnayan ka lagi. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, ay ginagawa mo dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Alam, hindi ka magkakamali kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay mawalan ng si Lord pa rin ang magbabalik sa iyo. Ibig sabihin, hindi kanya pababayaan. Sabi nga I will never leave you, nor forsake you. Old Testament and New Testament, sinabi ko yun. Amen? I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwanan. See, pagka sinabi nyo na hindi kita iiwanan, may problema pa rin yun. Pwede nandiyan siya. Pero pagka nangangailangan ka, hindi ka naman niya, pinapababayaan ka naman. Kaya covered ka. Hindi kita iwasan. Ang presensya niya ay nasa iyo lagi. At kung ano man ang mangyari, siya lagi ang iyong kaagapay. Amen. Yun po yung ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kung kahit ikaw ay problema, huwag kang punta sa sulo at magbukbok. Amen? Amen. At kung sino-sino yung sinisisi mo, kapag sarili mo, kahit si Satanas, kahit sino sinisisi mo na. Hindi. Sabi ni Lord, tumawag ka sa Kanya. Pumunta ka na kaagad sa Kanya. Huwag ka na cellphone kaagad, punta ka social media, ipabalita mo yung mga nangyari sa iyo. At naghahanap ka ng kakampi. At kung wala kakampi, lalo ka nainis. Ang daming hugot ng mga salita mo. Hello? Ibig na mag-emote ka? Amen. So sorry. Ni Marina. Magkipagulay ka. Amen. And never. Sabi nga pray without ceasing. Amen. Rejoice always. And again I say, rejoice. Amen? Give thanks always. So, praise, pray, and give thanks. Ibig sabihin nun, worship yun. When you pray, you're worshiping. When you give thanks, you're worshiping. Amen. When you rejoice, ibig sabihin, you're praising God. Amen. When you are rejoicing before the presence of God, you are worshiping God. Your relationship with God is a constant action that you do wherever you are. Still ka physically, but your faith is still anchored on Him. Amen. Your mind is still anchored on Him. Amen. Alam niyo ba kung nasanay mo nang i-focus ang attention mo sa Panginoon? I'm not saying na Jesus. I'm not saying that kind of attention. It's good also kung meron kang time na gano'n, praise God. Sabi, call upon the name of God and you will be saved. Amen. Or Jesus and you will be saved. What I'm saying here is, magkasanay ka na i-focus kay Lord ang attention mo. Kahit may ginagawa ka, He is always at the back of your mind. When time is needed that you follow Him, you always andyan ka lagi, automatic yung pag-ano sa Kanya. Amen. Amen. Ganun po yung buhay natin eh. Yun ang lifestyle na natin. Amen.
Hindi yung, teka muna, 10 minutes muna ngayon sa pagbabasa ng salita, 10 minutes muna sa Social media. Marites. Tapos 10 minutes na naman sa pakikinig ng mga music, tapos 5 minutes sa Marites. Ito ngayon sa ano mo. Ay, mamaya, ano din, marami ka nagkaaway. Hello? Amen. Nakikita ba natin ba alam ng pamumuhay natin? Amen. Kasi kung hindi ka focus kay Lord, sigurado may kinapupukusan ka. Amen. At sigurado hindi kay Lord. Amen. Amen? Sigurado, kala mo okay lang. Pero kala mo, yun, kalaban yun. Anything that hinders your relationship with God is of the devil. Amen? Anything that hinders you in coming closer to God is of the devil. Because the devil doesn't want you to be close with God. Amen? Because the moment you're close with God, you're strong. He is always defeated. Because your faith is always active. Yes, amen. Because you know the promises of God. Kagaya po ng Luke. Yung Luke chapter 6 ba yun? Yung yung Matthew 6:33 na lang. Pareho din sila gusto ko ikote. What I'm saying is, ano ba yun? Seek ye first. So seek ye first. And His righteousness. Ibig sabihin, pag kayo ang iyong focus ng buhay mo ay ang pagkikipag-ugnayan sa Diyos at laging makatuwiran ng mga kilos mo, hindi ka nakakaroon ng problema. Amen. Kasi sabi ni Lord, pagkakaroon ng buhay mo, ano man ang kailangan mo, idadagdag na lang ni Lord. Amen. Ano ibig sabihin? Malalaglag ba sa langit? Hindi tayo pwede mangyari yun. Kasi siguro, hindi natin pwede ilagay sa pero ordinarily, ang ibig sabihin ko noon, kung nangangailangan ka at hindi mo pinoproblema yon kasi ikaw ay may tamang pag-ugnayan sa Panginoon, si Lord, ibig sabihin, nagtitiwala ka. Amen. When you begin to be anxious because of it, then hindi ka nagtitiwala. Amen. Amen. Pagka ikaw ay nag-umpisa lang magkaroon ng alinlangan, pagdududa, at pangamba, ibig sabihin, naku, ang sinasabi mo, yung aksyon mo, naku, hindi kakayahan ni Lord to. Wala siyang ganito kalaking kaya dito lang ako kaya Yun po ibig sabihin, pagka nag-alala ka na, ibig sabihin, inityapuin na po ang kakailan ng Diyos. Amen. Amen. Isipin po natin mo, this is not a joke. That is the kind of life we have many times. Pagka dumating ka sa puntong gano'n, mag-repent ka. Lord, sorry Lord. Hindi ako nagtitiwala dito. Lord, ang aking kagalakan, ang aking kaligayahan ay nasa iyo lamang. Amen. Magtitiwala ko sa iyo. Ito pangako. Basta gawin mo lang kaya mong gawin. Gawin mo lang. Magtitiwala ka sa Diyos. Darating yan. Magkakaroon ng solusyon lagi yan. Alam nyo, walang problema na nanatili forever. Yes, amen. Walang problema na nanatili forever. No matter gaano kabigat yan, nagkakaroon din ng solusyon. Amen, amen. Pero sayang yung panahon na ginugol mo at effort mo na ikaw ay nangamba, na ikaw ay na-stress. Amen? Amen. Minsan kasi ibang mga tao ay nakasananay yung stress. Kapag hindi na-stress, hindi na masaya. Totoo po yun. May mga taong gano'n. Hinahanap niya kung saan maka-stress. Alam niyo yung feeling, alam niyo may mga kilala kong gano'n. Feeling na malakas sila, feeling na magaling sila kapag stressful sila lagi na mayroong kaya nilang gawin yan. Kaya kong napasad to, kaya pakita sila, magaling ako. Pero all the time, stress naman siya. Mga kapatid, bakit pa natin sasayangin ang
health natin doon. Alam natin na nakakasama ng health ang stress. Amen? At hindi lang nakakasama ng kwan. Nakakabata yun. Ang stress, nakakabata yung sabihin, bata ka pa, wala ka na. Hello? Pero ang totoo nakakabata sa itsura, stress-free na pamumuhay. Amen. Praise God. Hello? Amen. Aba, Mga kapatid, kailan ka punta sa wala nyo natutunan ko yung stress-free? Oh. Hindi ko na alam kung paano may stress. Amen. Not how to be stressed. Amen. Praise God. Kaya may mga problema dyan, alam ko na may solusyon naman yan eh. Then why do I focus on it to be stressed? Amen. Ibig sabihin, huwag mo i-deny may problema ka. Mahirap na in-denial ka. Ay problema, alam mo yung problema, pero hindi mo dapat Pansin. payagan na maka-epekto sa'yo. Amen. Pero gagawin mo siya. Amen. Susugin mo siya with God's strength, with Amen. God's wisdom, with God's provision. You will go over it. Kasi si Lord, pag nagtiwala ka, pagka-stress ka, hindi ka nagtiwala. Pero pag hindi stress, alam ni Lord yun. Amen. Idadating ni Lord yan. Amen. 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 Hallelujah! Amen. At alam nyo, sabi nga, yung totoong nagtitiwala sa Diyos ay may kapayapaan. Amen. Amen? Yun po yung ebidensya na ikaw ay nagtitiwala. Amen. Na ikaw ay mapayapa. Kaya kalimutan nyo na yung stress, kalimutan nyo yung takot, kasi hindi po yun kasama sa pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen. Fear is not an option sa buhay natin. Amen. Amen. Fear is the one imputed by the enemy. So, kung ikaw ay natatakot, ibig sabihin pinapapasok ang kalaban. Pag ikaw ay natatakot, ikaw ay nangangamba, ikaw ay na-stress, para mo binuksan ang bintana, pati yung ceiling, na sinabi mo sa Diablo, kahit saan ko pumasok, gusto mo pasok ka. Welcome home. Yun po ibig sabihin. Pag may stress ka, lagi, at sisigaw ka, galit ka, inaaway mo na lang ang tao, kasalanan na lahat. Yun ang buhay na pinagpupugaran ng kalaban. Ibig sabihin, bukas lahat para sa demonyo ang buhay mo. I mean, you have opened the door for the enemy to come at his will. He can come and go and do whatever he wants in your life, which is not good. Amen. But you have the authority to block him. You have the authority to stumble upon him. Amen. 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 You have the authority. Nasa iyo na kasi nasa iyo si Kristo. Sabi po sa Bible, he that is in me is greater than he that is in the world. Si Lord ang nasa akin, kaya mas makapangyarihan ang nasa akin kaysa yung nakatira sa mundong ito. Amen. 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 Hallelujah! Thank you, Jesus. Mga kapatid, totoo po ito. Yung sinasabi ko, totoo. You can have it. It's yours. Jesus promised it. He died for it. He paid for it. He bled to die. He bled to death para sa mga bagay na para sa atin. Bakit niyo sinasayang? Hindi ba matutuwa ang nagbigay sa iyo na binayaran niya ng napakamahal pero isinasantabi mo lang? Hindi matutuwa yung nagbigay? Matutuwa yung pagka ini-enjoy mo yung pinagkahirapan niya na ibigay sa iyo. Amen. Amen? Si Lord Jesus Christ, He went to the cross, He bled, He died, He suffered. Lahat ng bugbog, lahat ng sugat, lahat ng pasakit ay hinako sa katawan niya. Pati damdamin niya, pati kaisipan niya. Amen?
para bayaran lahat ng mga yan, dahil ayaw na ikaw ay ma-stress, ayaw na ikaw ay magkatakot, ayaw na ikaw ay magamba, mag-anxiety. All these things that are from the devil. And Jesus came and solved it for us. Amen. Why are we insisting on allowing it to come to us? And tinutulak po natin yung gusto ni Lord ibigay sa atin. What's the matter with us? Ano ba nangyayari sa hindi ko maintindihan minsan. Para pag binigyan ka ng Mercedes-Benz, pero pilit mong sinasakyan yung kakarak-karak mong sakit mo. Karat-karat. Sasakyan na minsan mo, umiito sa daan. Binigyan ka ng Mercedes-Benz na brand new. Bagong modelo. Pero, alam niyo yung mentality natin? That's how it is. God gave us the best, but you still prefer the bulok. Yeah. See? Kaya tayo nandito ngayon, in-expose natin yung kalaban. Amen. In-expose natin yung gawa ng kalaban sa buhay natin. Yes. Kasi gusto ni Lord, makakahon na tayo doon. Yes, amen. Amen? Alam niyo, masakit sa loob ko, nakikita ko yung nag-uusap isa dahil problema pinag-uusapan niyo. Praise the Lord. Magpwelsit na lang kayo sa kabutihan ni Lord. Amen. At yung mga problema, ilaan niyo na kay Lord. Lord, iwala ko na magkakamasosyon ito. Amen. If you put your faith, that is impossible. Amen. Sinasabi ko lagi, to him who believes, nothing is impossible. As in, nothing. Sinerch ko yung meaning ng nothing sa lahat ng language, pareho pa rin sinasabi niya. Nothing. Baka sa book natin mayroon. Amen? Amen. Let's focus a bit. Isipin mo natin, can we stop for a moment in our lives? Mamaya gabi or whatever, whenever. Isipin po natin mabuti, ano ba yung kinaabalahan ng buhay natin na hindi naman tama dapat kaabalahan? Inaagaw ng Panginoon ang napakagandang oras natin sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa ating sarili, personal na time. Inaagaw ng kalaban. Yung naiiwan na lang na oras na mayroon ka, pagkatapos ng trabaho, pagkatapos na ibinuntod sa problema sa Pilipinas, ay pagbumugbog pa rin. Wala nang naiwan para sa Diyos. Pero kung ikaw ipagbangon mo kay Lord ka na nakatuon, inilaan mo yung lahat ng oras mo na si kay Lord lahat. I'm not saying na huwag na kayo magtrabaho. Ibig sabihin, kahabang nagtatrabaho ka, si Lord pa rin. Amen. You can enjoy working kapag ka si Lord ang iniisip mo. Amen. Ano ibig sabihin? Kausap ko si Lord, lahat ng problema ko ay walang magagawa ito sa akin. You declare what you believe. Amen. I mean, you declare it because it's yours. Amen. Alam natin na i-declare natin kung ay nasa salita ng Panginoon. Hindi naman natin i-declare yung labag sa salita ng Diyos. Dahil walang mangyayari po. Amen. So, 2 pages lang yung nagawa ko. Pwede ko tayong bukas. Hallelujah. So, it is by trusting God, okay, that actually eases the way. Amen. Trusting, tiwala. Yung tiwala, magtiwala ka ng buong buo. Magtiwala ka ng buong buo. Kagaya po ng bata, kagaya po ni Agape nung 2 years old lang yata yun. Wala pang, basta 2 years old pa lang. Na walang problema, hindi ako wabagsak, hindi ako. You just jump in the same manner. Parang si Peter, he just went out the boat. We can do that Amen. when we are focused on Jesus. Amen.
Amen? Amen. Very good. Amen. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. I would just like to take this opportunity na mag-minister. Let God know your problems. Huwag kayo mahiya na i-confess kayo kung may problema nyo. Kasi kahit hindi nyo alam ni Lord yan. But confessing it before God means you trust Him. Amen. It means that you have faith in Him. Right? So mga kapatid, kung sino man sa let's all close our eyes. Kung sino man sa atin ang may hinaharap, kung meron kang kilalagyan ngayon na hindi maganda, ito man ay pang-physical, pang-material, pang-financial, or ito man ay emotional, whatever it is, God has a solution for it. Amen. Actually, when you just open up to God, the solution is already on the way. Amen. Nakaabang na yan. Kailan po ibigin. And so right now, by faith, wala tayo, by faith. Ayon sa napag-usapan natin ngayon. Gawin natin na ilagak sa Panginoon. Let us learn how to lay aside, how to cast it before the presence of God. And gawin natin, bitawan natin. Matuto tayong bumitaw doon sa problema at ilagak kay Lord. Magtiwala tayo. And you will experience God today. Amen. Kung ikaw yun, you can raise your hand as a show of faith. Raise your hand. And have faith. Hindi magtiwala tayo. 100%. You believe. Amen. Because God so loved you. Amen. Wala ba tayo naman? Ama, maraming salamat po sa lahat po ng nagtaas ng kamay. Wala po akong alam kung ano man yung nasa loob nila, kung ano man ang kalagayan nila ngayon. But Lord, there's nothing before you that is hidden. We're all naked before you. We cannot hide anything from you, Lord. And so, Father God, thank you, Lord, for the answers to everyone's request, to everyone's prayer is now on the way. Hallelujah. And we receive them, Lord. Church, you declare, I receive it, Lord. I just thank Receive you, it, Father Lord. God, for your answer. Ang kilin po ninyo, iyo yun, kasi pinagkalunan ng Diyos sa iyong pagtitiwala sa Kanya. And Lord, thank you, Father God, that you have sent forth angels to fulfill the answers of the prayers that we had today. Amen. Thank you, Father God, for everything. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord.